Hello, good day. So, ito po yung ating process kung paano i-set up yung ating system. So, una po, pindutin natin itong extension, AppScript. So, dito po yung ating booking website. No? I-generate po natin yung booking website natin. So, wait lang po natin mag-load. Then, click lang natin yung OK. Click natin itong deploy, new deployment. Then, i-click po natin yung web app dito sa settings. Then, kahit ano lang pong ilagay nyo rito. Then, set po natin to sa anyone. Then, click deploy. Then, click natin authorize. Click natin yung email natin. No? So, wag po tayo mag-use other account. Email lang po. Advance. Click go to untitled project. Scroll down. Click allow. And then, lalabas na po yung ating booking website. No? So, ikakopy po natin siya. Yun na po yung ating permanent booking website link. So, wait lang po natin siya mag-load. So, ito na po, no? So, copy po natin yan, yung link na to. Then, click po natin siya para makita natin yung booking website. So, after po natin ma-set lahat, no? Dun sa settings, dun sa isang tutorial po natin, no? So, may tutorial ako kung paano i-set up yung settings, no? So, ito po yung karuktong nun. So, ito na po yung ating booking website, no? Balik po tayo sa sheet. Then, punta po tayo dito sa ating load lang po natin, no? So, meron pa po tayong setup dito para sa manual booking and sa confirmation ng booking. So, wait lang po natin mag-load. May lalabas po dyan sa bandang taas na booking tools. So, ito na po, no? Ito po, booking tools. Click po natin yan. Then, click natin itong manual booking. No? So, yan po. Then, click OK lang po. Then, click natin yung email ulit natin. Click advance. Click go to untitled. Same procedure lang po. Continue. Then, continue ulit. So, yan na po, no? So, kapag magma-manual booking po kayo, dito po tayo magpupunta, no? Kapag yung mga client natin is tamad mag-book, no? So, pwede po natin silang i-manual booking dito. Then, after that, ito po yung ating confirmation booking. So, kapag i-confirm po natin yung booking nila, so dito lang po tayo pupunta. So, search lang natin yung booking ID and yung name nila. Search lang natin, then lalabas po yung result dito. So, ito po yung action, no, sa baba. Pwede tayong mag-confirm booking, completed, cancel. Yun lang po. Tapos, sa settings po, ituturo ko naman kung paano i-upload yung mga QR data natin, no, yung mga banner. So, ito po yan, no, yung mga link. So, pupunta lang po tayo dito sa Imgur. Yan, imgur.com/upload. So, wait lang po natin mag-load. So, yan po, no? So, i-upload lang po natin dito yung mga QR data natin, yung mga website banner natin, yung mga bank QR natin, no? So, select lang po tayo ng image, then upload lang po natin. So, ito po yung sample. So, yan po. Wait lang po natin siyang mag-load. Yan po, no? So, kapag na-upload na po natin, wait lang natin siyang mag-complete. Then, right-click po natin. Then, open image in new tab na. So, oops, di ba pala siya naka-load? So, ito po, open image in new tab. Yan po, no? So, copy lang po natin yung link na yan. No? So, same process po sa lahat, no? Sa QR, sa booking banner natin, ganun lang din po. Then, ipipaste po natin yung link dito. No, so, ganyan po siya. Paste natin yung link.
Yan po. Then automatic na po siyang mag-a-update sa website natin kapag pinuntahan ulit natin yung website natin. Same din po siya dito sa website banner natin. Ganun lang din po. Kukuha kayo ng photos nyo, then i-upload nyo lang din po doon, then kunin lang yung URL na. Ito naman po sa pag-generate ng QR code, no? Kung gusto nyo i-send sa mga customer natin through QR, pwede din po. So, paste lang natin yung link dyan. And then, click lang natin yung generate. No? Ito, button po yan. No? So, automatic pong lalabas dyan yung QR code. So, ganun lang po siya. No? So, yun lang po. Salamat.